Oo, yung aswang talagang nasa probinsya pero tao sila ng mga kagaya natin, extraordinary or like you. In the first spells, magic crystal, nandito sila sa Metro Manila for international. Kasi mayroon din ito sa Thailand, Vietnam, Africa, Southeast Asia for evil. So, ako na-experience ko dito sa Quezon City kahit napakaraming building to per CCTV. So, what the boys is birds. Itim na birds. So, black cat. Nag-aanyo din siya ng cat na itim. So, kahit mali, kailangan yung mga screen yung may mga ganyan, may mga parang kulambo kasi pumapasok siya. At doon siya magka-transform sa loob ng bahay. So I believe to pray about the card and living for power for the children from around to spill. But I not right for our Philippine over here. Mahirap magtawala sa mga tao ngayon. Dahil hindi mo alam, kasama mo sa opisina, sa trabaho, whatever position, sila ay manananggal or aswang. I really trust in the Philippine. I really found is point. But again, for healing, for images, for edited video, must immediately uncrumple. No matter what it takes. This is really evil, the Philippines planets. Look this video. Madalas mapuno ng ingay ang tondo, busina ng jeep, hiyawan ng mga bata, at murmur ng mga chismosa sa kanto. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, napalitan niyon ng takot. Isa-isa, nawawala ang mga batang palaboy tuwing alas 12 ng gabi. Walang nakakakita, walang naririnig. Basta na lang silang naglalaho. Baka kinukuha na ng aswang, bulong ni Mang Rudy. Matandang laging naka-standby sa sari-sari store. Hindi siya pinaniwalaan. Hanggang isang gabi, nakita ni Aling Pina ang anino sa bubong, isang nilalang na may pulang mata, mahahabang kuko at itim na pakpak. Sabi niya, parang tao pero hindi. Para siyang gutom na hayop. Si Mario, isang batang kolektor ng basura, ang sumunod na nawala. Pero iba si Lina, kalaro ni Mario at kapatid niya sa touring. Hindi siya naniniwalang basta na lang kinuha si Mario. Isang gabi, nagpa siyang magbantay si Lina sa likod ng lumang abandonadong gusali, kung saan huling nakita si Mario. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng pusa at kaluskos ng plastik ang maririnig. Maya-maya ay may lumapag mula sa itaas. Isang nilalang na may katawang tao, ngunit may pakpak ng paniki at leeg na kayang humaba. Humakbang ito sa isang natutulog na batang lansangan. Dahan-dahang binubuka ang bibig. Ngunit bago pa ito makalapit, lumabas si Lina mula sa likod ng tambak ng basura at binasag ang bote ng suka. Isang lihim na armas na itinuro ni Aling Sion, ang albularyo sa kanto. Sumigaw ang aswang, tila nasusunog ang balat at lumipad paalis. Napalibutan agad ng mga tao ang bata. Tumawag sila ng tanod. Ikinuwento ni Lina ang lahat pero hindi naniniwala ang mga pulis. Kinabukasan, sunod-sunod ang nagsilabasan sa balita. Maraming barangay ang nakaranas ng parehong kababalaghan. May iba't ibang mukha ang aswang, babae, matanda, bata. Pero iisa ang pakay. Ang laman loob ng mga inosente, nagdeklara ng curfew ang lungsod. Ngunit huli na. Ang aswang ay hindi na lang isa. Marami na sila. At sila'y hindi na lamang nananahan sa kagubatan o liblib na baryo. Narito na sila, sa puso ng Maynila. At ngayong gabi habang binabasa mo ito, baka may dumaan na aninong may pakpak sa iyong bintana. Kinabukasan, nagpunta si Lina sa bahay ni Aling Sion, ang kilalang albularyo sa Tondo. Matagal na raw itong nagretiro, pero sabi ng matatanda, siya lang ang may alam kung paano labanan ng mga aswang sa lungsod. Aling Sion, gusto kong iligtas si Mario. Buhay pa siya. Alam ko, ani Lina habang humihikbi. Hawak-hawak niya ang sirang tansan na palaging suot ng kaibigan. Tahimik lang si Aling Sion. Matanda na ito't kuba. May mapuputing mata na tila nakakita ng masyadong maraming dilim. Mula nang dumami ang ilaw sa lungsod, akala ng tao, ligtas na sila sa dilim. Pero ang kadiliman, hindi nawawala. Lumipat lang ng anyo. At ngayon bumabalik ito sa pamamagitan ng mga aswang,
bulong ng matanda. Ipinakita niya kay Lina ang isang lumang anting-anting, gawa sa buto ng tupa at pinahira ng langis mula sa dama de noche. Ito ang panangga mo. Pero tandaan mo, hindi sapat ang lakas. Kailangan mo ng tapang at puso. Nag-ikot si Lina sa ilalim ng LRT sa Blumentritt. Suot ang anting-anting, dala ang suka at asin, at nakatago sa kanyang bagang maliit na kutsilyong may ukit ng araw at buwan. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Mario? Nakangiti ito. Nakatayo sa isang madilim na sulok, tila walang sugat. Pero may kakaiba sa kanyang mga mata, mapupula at malamig. Umalis ka na, Lina, mahina nitong sambit. Nandito sila. Sinusundan ka na. Biglang may gumalaw sa likod ni Mario. Dalawang nilalang na parang taong paniki, may mahabang dila at baluktot na mga paa. Sumugod sila kay Lina. Isinalampak ni Lina ang bote ng suka sa sahig at nagkalat ng asin. Sumigaw siya. Sa ngalan ng liwanag, lumayas kayo. Napaatras ang mga aswang. Napasigaw si Mario, hindi sa sakit kundi sa paglalaban ng kanyang katauhan. Tulungan mo ako! Umatras si Lina nanginginig. Pero isang tinig ang narinig niya sa kanyang isipan, ang tinig ni Aling Sion. Ang pag-ibig sa kaibigan ay mas malakas sa kahit anong sumpa. Niyakap niya si Mario, kahit na nanginginig ito, kahit na may panganib. Hawak ang kanyang anting-anting. Bumulong siya, hindi mo sila, Mario, hindi ka nila pagmamayari. Umalingaw-ngaw ang sigaw, umuga ang lupa. At sa gitna ng usok, nakita ni Lina ang anyo ni Mario. Wala na ang pula sa mata, muli siyang siya. Ngunit ang mga aswang hindi pa tapos. At ngayong alam nilang may lumalaban sa kanila, magpapadala sila ng mas malakas ng pinuno nila. Aswang sa Maynila. Sa isang tahimik na barangay sa Maynila, 3 binata, sina Eric, Paulo at June, ay naglakad sa dilim dala ang flashlight at camera. Wala silang ideya kung anong naghihintay sa kanila. Huminto sila sa harap ng isang lumang bahay. Sira-sira ang bintana, may gumagapang na mga ugat. Tahimik, pero tila may matang nakamasid mula sa loob. Habang lumalapit, biglang bumalot ang malamig na hangin. Ang weird pulong ni Eric. Si Paulo napatingin sa paligid. Si June sinagasan ng lamig, tuloy sa pag-usisa. Bigla, may bumagsak sa harapan nila. Isang nilalang, may pulang mata, matatalas na kuko at pakpak na tila paniki. Aswang, sigaw ni Paulo. Nagkanya-kanyang takbo ang 3. Si Eric ay humiwalay ng daan. Si Paulo ay sumiksik sa eskinita. Si June ay naiwan. Hawak pa rin ang flashlight. Habang tumatakbo si June, naramdaman niyang sinusundan siya. Paglingon niya, nasa likod na ang aswang. Humahabol, lumilipad. Gutom. Sa isa pang daan, nadapa si Eric. Isang matalim na kuko ang dumaan sa kanyang likod. Pilit siyang bumangon, nanginginig ang mga tuhod. Duguan ang kanyang t-shirt. Sa gilid ng lumang bahay, narinig ang huling sigaw ni June. Hinila siya ng aswang sa dilim. Wala nang sumunod na ingay. Kinabukasan, tahimik ang paligid. Wala na ang matanda. Ang bahay, nakabukas ang pinto. May bakas ng dugo sa sahig. Tahimik sina Eric at Paulo sa kanto. Hindi na siya babalik, bulong ni Eric. Si Paulo, hindi na makatingin sa lumang bahay. Gabing-gabi, mula sa bubong, may anino ng nilalang na lumilipad sa ere. Si Paulo, napatingala at nakita ito. Ang pulang mata, nakatitig sa kanya. Sabi nila, ang aswang ay sa probinsya lang. Pero ngayon, narito na siya. Nasa Maynila na,